Madaling araw pa lamang, ngunit ang maliit at sira-sirang bahay malapit sa palengke ng Cavite ay abala na sa pagkilos ang mga nakatira rito. Ang mga dingding sa loob, na luma at nagbabalat, ay tila bumubulong ng mga alaala ng mas mabuting mga araw na matagal nang lumipas. Si Jeremy, isang binatang may tapat na mga mata at payat na pangangatawan, ay abala nang naghahanda para sa kanyang araw. Tuwing umaga, isinusuot niya ang kanyang kupas na uniforme. Ang tela ay malambot at manipis na dahil sa ilang taon ng paggamit. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at sanay, isang sayaw ng pangangailangan at hindi ng kasiyahan. Si Lolo Anton, na kanyang lolo at kasama sa bahay, ay maagang gumising din. Habang inaayos ang mga gulay na ibebenta sa palengke, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Jeremy apo, mag-ingat ka sa paglalakad at madulas ang daan, at buong gabi umulan, paalala niya habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa lumang tuwalyang nakasabit sa kanyang balikat. Tumango si Jeremy, tinatapos ang kanyang simpleng agahan, 2 pandesal at kapeng barako. Opo lolo, maaga pala akong uuwi para makatulong sa pag-aayos ng mga paninda niyo, tugon niya, ang boses ay halo ng pag-aalala at determinasyon. Nang lumabas si Jeremy sa kanilang bahay, huminto siya sandali, tinitingnan ang mga bitak at sira sa kanilang tahanan. Ang bawat sulok ay puno ng alaala ng kanyang magulang na matagal nang wala. Ngayon, siya at ang kanyang lolo na lamang ang nagtutulungan upang maitawid ang araw-araw. Habang naglalakad patungo sa supermarket, laman ng isip ni Jeremy ang mga pangarap niyang matagal na niyang itinatago. Nais niyang magkaroon ng mas maayos na trabaho, ngunit limitado ang kanyang pagpipilian dahil hindi niya natapos ang pag-aaral. Balang araw lolo, gaganda rin ang ating buhay. Pangako yan, bulong niya sa hangin, isang pangako hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang minamahal na lolo. Samantala, si Lolo Anton, sa kanilang bahay, ay tahimik na nagdarasal. Panginoon, gabayan mo po sana ang apo ko. Bigyan mo siya ng lakas at pagkakataon na mapabuti ang kanyang buhay. Ang kanyang mga mata, lumalabo na sa pagtanda, ay puno pa rin ng pag-asa at pag-aalala. Ang kanilang simpleng umaga ay puno ng mga pangarap at dasal, ang bawat sandali ay bilang ng oras sa pagitan ng kahirapan at ng pag-asang mabago ang kanilang kapalaran. Sa likod ng kanilang mga paghihirap ay ang di matitinag na pagmamahal at suporta nila sa isa't isa, ang tunay na pinagkukunan ng kanilang lakas sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. Pagpasok ni Jeremy sa malamig na bodega ng supermarket, agad siyang sinalubong ng tambak ng mga kahon at packing tape na nagkalat sa sahig. Sa ilalim ng mababang liwanag ng bombilya, sinimulan niyang ayusin ang mga kahon, isang gawain na kadalasan ay hindi pinapansin ng iba ngunit mahalaga para sa kanyang araw-araw na sahod. Habang binabalot niya ang mga lumang karton para itapon, narinig niya ang isang mahinang ungol mula sa sulok ng bodega. Ano yun? Bulong niya sa sarili, ang kilay ay kunot sa pagtataka. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog, ang puso niya ay kumakabog sa kaba at pag-aalala. Doon, sa gitna ng gusot-gusot na packing tape, nakita niya ang isang kakaibang nilalang, maliit, at nakabalot sa tape. Isang duwende. Nakita na niya ang mga ganitong nilalang sa mga libro at kwento ngunit hindi niya inakalang totoo pala ang mga ito. Tulungan mo ako, pakiusap, sabi ng duwende na ang pangalan ay Buhawi, ang mga mata nito'y nagmamakaawa. Ang boses ay pino pero mayroong pag-aalala. Agad lumuhad si Jeremy, tinanggal ang mga tape na nakapulupot kay Buhawi. Paano ka napunta dito? Tanong niya habang maingat na inaalis ang mga huling piraso ng tape. Hindi ko sinasadya, naglalakbay ako at napadpad dito sa iyong mundo, at bago ko pa nalaman, nakadikit na ako sa mga tape na ito, paliwanag ni Buhawi, ang katawan niya ay nanginginig sa pagod at takot. Nang malaya na, tumalon-talon si Buhawi sa pasasalamat. Salamat kaibigan. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Tanong niya, ang mga mata ay kumikislap sa pasasalamat. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng duwende dito. Sabi ni Jeremy, ang isipan ay puno ng pagtataka. Ako si Jeremy. Pero, bakit ka naglalakbay? Ako'y naglalakbay upang matuto at makatulong. At dahil sa iyong kabutihan, nais kong magbigay ng regalo bilang pasasalamat, tugon ni Buhawi, na may ngiting naglalaro sa kanyang labi. Habang nakatayo sila sa gitna ng bodega, napuno ang puso ni Jeremy ng paghanga at pagtataka. Ang simpleng araw na ito ay biglang nagbago dahil sa isang di inaasahang pagkikita. Si Buhawi,
bagamat maliit, ay tila nagdala ng isang mahiwagang presensya sa kanyang buhay na puno ng paulit-ulit na gawain. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jeremy ang isang bagong uri ng koneksyon, hindi lamang sa kanyang mundong ginagalawan kundi pati na rin sa mga posibilidad na maaaring magbukas mula sa kakaibang pagkakaibigang ito. Ang pagtuklas sa duwende ay nagdala ng isang spark ng kuryosidad at pag-asa, marahil, sa tulong ni Buhawi, maaari niyang baguhin hindi lang ang kanyang kapalaran kundi pati na rin ang buhay ng mga taong mahalaga sa kanya. Matapos mailigtas si Buhawi, inimbitahan ni Jeremy ang maliit na duwende sa isang tahimik na sulok ng supermarket para mag-usap ng masinsinan. Umupo sila sa dalawang lumang upuan na nakatago sa likod ng isang istante ng mga delata. Alam mo, Jeremy, hindi lahat ng tao ay kasing bait mo, bungad ni Buhawi habang tinitingnan ang malalaking mata ni Jeremy. Karamihan ay baka natakot na at itinaboy ako. Ngunit ikaw, nagmalasakit kang tulungan ako. Napangiti si Jeremy, bagaman bahagya siyang nag-aalinlangan. Wala yun Buhawi, tama lang naman na tulungan ka. Pero, totoo pala kayong mga duwende. Akala ko sa mga libro lang kayo umiiral. Totoo kami, at dahil sa iyong kabutihan, may regalo na nais kong ibigay sa'yo. Mula sa kanyang maliit na bag, inilabas ni Buhawi ang isang lumang sako na may bahid ng lupa at tila yari sa kakaibang tela. Ito ang mahiwagang sako, aniya, iniabot ito kay Jeremy. Nang mahawakan ni Jeremy ang sako, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig ng tela sa kanyang mga kamay. Mahiwagang sako. Ano ang mahika nito? Ito'y espesyal Jeremy. Ang anumang ilagay mo sa loob nito, magiging mas mahalaga pagkalipas ng 1 minuto. Gamitin mo ito sa kabutihan, paliwanag ni Buhawi, ang mga matay kumikislap sa lihim na tuwa. Napaisip si Jeremy, talaga, kahit ano, hindi siya makapaniwala, napakaraming posibilidad, napakaraming pagkakataon na maaring magbago ng kanilang buhay. Oo ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad, paalala ni Buhawi. Tumango si Jeremy, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at ideya. Pangako Buhawi, gagamitin ko ito sa mabuti. Magtiwala ka Jeremy, may mga bagay na mahirap paniwalaan hanggat hindi mo nakikita ang mga himala nito. Subukan mo, sabi ni Buhawi. Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Jeremy ay puno ng halo-halong damdamin, pagtataka, pasasalamat, at isang mabigat na pakiramdam ng responsibilidad. Alam niyang ang sako na ito ay maaaring ang susi sa pagbabago ng kanilang buhay, ngunit kasabay nito ang takot sa mga maaaring maling pagpili. Paano kung may mali akong gawin? Paano kung hindi ko ito magamit ng tama? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang pag-aalala. Jeremy, magtiwala ka lang. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang mahalaga ay matuto tayo mula sa mga pagkakamaling iyon. Ang iyong puso at intensyon ang magiging gabay mo, payo ni Buhawi. Habang papalubog ang araw, umalis si Buhawi, iniwan si Jeremy na may bagong pag-asa at isang mahiwagang sako na maaaring hindi lamang magpabago ng kanyang buhay kundi ng buong komunidad nila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jeremy ang bigat at ginhawa ng isang bagong simula. Pag-uwi ni Jeremy sa kanilang bahay, agad siyang nagtungo sa kanyang silid, dala ang mahiwagang sako na regalo sa kanya ni Buhawi. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang kwarto, maingat niyang inilatag ang sako sa kanyang kama, pinagmamasdan ang simpleng disenyo nito na tila may itinatagong kapangyarihan. Kahit pa may halong pag-aalinlangan, hindi may kakaila ni Jeremy ang kuryosidad na kumikiliti sa kanyang isipan. Subukan nga natin kung totoo ang sinasabi ni Buhawi, aniya sa sarili habang kinukuha ang isang lumang mangga mula sa kanyang basket ng mga prutas na binili sa palengke. Ang mangga ay bulok na, nagbabrown na ang ilang bahagi, at malambot na ito. Dahan-daang inilagay ni Jeremy ang mangga sa sako, pinapanood ang bawat paglipas ng segundo sa kanyang relo. 1 minuto sabi ni Buhawi, bulong niya, halos hindi humihinga sa paghihintay. Nang lumipas ang 1 minuto, maingat na kinuha ni Jeremy ang mangga sa sako. Sa kanyang pagkamangha, ang dating bulok na mangga ay nagbago na, maganda ang pagkahinog, perpekto sa bawat anggulo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, parang bagong pitas ito mula sa puno. Tumayo si Jeremy, hawak ang mangga, at nagpalakad-lakad siya sa kanyang silid. Hindi maaari, sabi niya, ang kanyang puso ay kumakabog sa isang halo ng excitement at kaba. Paano ito nangyari?
Ang mangga sa kanyang palad ay patunay ng isang hindi maipaliwanag na himala. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Jeremy na itago muna ang sekreto ng sako. Nais niyang mas maunawaan at masubukan pa ang kapangyarihan nito bago niya ito ibahagi sa iba, kahit sa kanyang lolo Anton. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at posibilidad, ano pa kaya ang magagawa ng sakong ito? Nang gabing iyon, habang hawak ang sariwang kamatis, napuno si Jeremy ng isang bagong pag-asa at determinasyon. Alam niya na ang sako ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay, ngunit kasabay nito ay ang takot sa mga hindi pa niya alam at nauunawaan. Ang pagtuklas sa kapangyarihan ng sako ay naging simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay, isang yugto na puno ng mga hamon at mga pagkakataon. Bago pa sumikat ang araw, nagising na si Jeremy, dala-dala ang mahiwagang sako na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama. Sa kanyang isip, bumuo siya ng isang plano na gagamitin niya ang sako para mapabuti ang kalidad ng mga gulay na kanilang itinitinda sa palengke. Pagdating sa palengke, maingat niyang itinabi ang ilang gulay na hindi nakaakit-akit ang hitsura. Isang tahimik na pagsubok, ito ang magpapatunay kung gaano kahusay ang kapangyarihan ng sako. Inilagay niya ang mga ito sa sako ng palihim, sinisiguradong walang nakakakita sa kanya. Habang naghihintay siya, sinubukan niyang makipag-usap sa kanyang lolo upang itago ang kanyang kaba. "Lolo, tingin mo ba ay magiging maganda ang benta natin ngayon?" tanong ni Jeremy. Ang boses niya ay may bahid ng pag-aalala. "Sana apo, pero alam mo naman, mahirap talaga ang buhay ngayon. Mabuti na lang at masipag ka," sagot ni Lolo Anton. Nang muling tingnan ni Jeremy ang mga gulay, halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang mga dating sira-sirang gulay ay nagmukhang bago at sariwa, tila kagagaling lang sa taniman. Dali-dali niyang inilagay ang mga ito sa display, paminsan-minsan ay tinitingnan sa paligid upang matiyak na walang nakamasid sa kanyang ginawa. Di nagtagal, napansin ng mga suki at iba pang mamimili ang di pangkaraniwang sariwa ng kanilang mga gulay. "Napakaganda ng mga gulay mo ngayon ah. Anong sikreto mo?" tanong ng isang suki, habang pinipili ang pinakamagandang mga repolyo. "May bago kaming vegetable dealer galing ng Baguio. Mas mataas talaga ang kalidad ng mga gulay doon," mabilis na tugon ni Jeremy, pinipilit itago ang kaba sa bawat salita. Habang tumatagal, patuloy na dumami ang kanilang benta. Ang usap-usapan tungkol sa kakaibang sariwa ng kanilang mga gulay ay kumalat sa buong palengke, at unti-unting lumago ang kanilang kita. Nang umuwi na sila, hindi maitago ni Jeremy ang kanyang ngiti sa tagumpay ng araw na iyon. Subalit sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang pangamba at takot. Nasa isip niya ang tanong na bumabagabag, hanggang kailan niya itatago ang lihim ng sako mula sa kanyang lolo. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon at ang mga posibleng kahihinatnan ng kanyang mga kilos. Sa mga sumunod na araw, patuloy na namangha ang mga suki sa palengke sa hindi pangkaraniwang sariwa at kalidad ng mga gulay na tinda ni Jeremy at ng kanyang lolo Anton. Dagsa ang mga mamimili, at madalas silang maubusan ng paninda bago pa man dumating ang tanghali. Isang umaga, habang naghahanda sila para sa isa na namang abalang araw sa palengke, hindi na napigilan ni Lolo Anton ang kanyang pagtataka. "Jeremy apo, ilang araw na akong nagtataka. Bigla na lang gumanda ang kalidad ng ating mga gulay. Sigurado ka bang sa Baguio galing ang mga ito? Parang kakaiba eh," tanong niya habang maingat na pinipili ang mga gulay na isasama sa display. Napalunok si Jeremy, nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. "Opo lolo, sa Baguio nga po nanggaling," sagot niya, bagaman may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Habang inaayos ang mga paninda, hindi mapigilan ni Lolo Anton ang kanyang pagdududa. "Pero, apo, sa tagal ko nang nagtitinda dito, hindi pa ako nakakita ng ganitong kagandang mga gulay. Baka naman may iba kang ginagawa. May sekreto ka bang dapat kong malaman?" usisa niya. Seryoso ang tono ng kanyang boses. Nag-aalangan si Jeremy, nagpapawis ang kamay habang hawak ang isang plastik ng talong. Alam niyang darating ang araw na ito, ngunit hindi pa rin siya handa. "Wala po lolo, wala po akong itinatago," pagtanggi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-iwas ng tingin. Nakatingin lang si Lolo Anton sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagtatanong. "Jeremy, mahalaga sa akin ang tiwala. Kung may problema, sabihin mo lang. Tulong-tulong tayo dito," aniya, inilapag ang kamay sa balikat ng apo. Sa mga sandaling iyon,
Naglaban ang kagustuhan ni Jeremy na panatilihing lihim ang mahiwagang sako at ang pagnanais na maging tapat sa kanyang lolo. Ang kanyang puso ay puno ng pagkakasala at pag-aalala. Sa pagtatapos ng araw, habang nagliligpit sila ng kanilang mga paninda, hindi na muling binanggit ni Lolo Anton ang tungkol sa mga gulay. Ngunit para kay Jeremy, ang katahimikan ay mas mabigat pa sa anumang sermon. Naglalakad sila pauwi sa kanilang bahay na puno ng hindi nasabing mga salita at tanong. Sa kanyang silid habang nag-iisa, pinagmasdan ni Jeremy ang sako na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Ang kanyang isipan ay magulo, hati ang kanyang damdamin sa pagnanais na patuloy na gamitin ang sako para sa kanilang kapakinabangan, at ang takot sa mga kahihinatnan kung sakaling matuklasan ang kanyang lihim. Ano ba ang tama? Ano ba ang dapat kong gawin? Bulong niya sa sarili. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang gabing iyon ay puno ng pag-iisip at pag-aalala, habang hinahanap ni Jeremy ang lakas ng loob na harapin ang kanyang lolo at ang katotohanan sa likod ng kanilang biglaang tagumpay. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, hindi na mapakali si Jeremy. Nais niyang tapusin na ang pagtatago ng sikreto na nakakabigat sa kanyang kalooban. Napagpasyahan niya ngayon na ang tamang oras upang sabihin na sa kanyang lolo ang lahat tungkol sa mahiwagang sako. Pagkatapos nilang mag-almusal, habang naghahanda sila patungo sa palengke, kinausap ni Jeremy ang kanyang lolo sa isang tabi. Lolo, may importante po akong sasabihin sa inyo. Sana po ay makinig kayo. Panimula niya, ang boses niya ay nanginginig sa kaba. Tumingin si Lolo Anton sa kanya, puno ng pag-aalala. Ano yun, apo? Mukhang seryoso ito ah. Tugon niya, hinawakan ang kamay ni Jeremy para bigyan siya ng lakas. Huminga ng malalim si Jeremy at dahan-daang inilabas ang sako mula sa kanyang bag. Lolo, ito po ang dahilan kung bakit biglang gumanda ang kalidad ng ating mga gulay. Wala pong bagong dealer ng gulay galing ng Baguio. Mahiwagang sako po ito, regalo sa akin ng isang duwende na nakilala ko sa supermarket. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Anton, hindi makapaniwala sa kanyang narinig at nakita. Duwende, mahiwagang sako. Jeremy, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Parang kwento ito sa libro. Tumango si Jeremy. Opo, Lolo. Totoo po ito. Binago po nito ang isang bulok na mangga at ginawa itong isang sariwang mangga sa loob lang ng 1 minuto. Ginamit ko po ang sako para matulungan tayo sa ating negosyo. Sandaling tumahimik si Lolo Anton, pinoproseso ang lahat ng impormasyon. Matapos ang ilang sandali, malumanay siyang nagsalita, Jeremy, mabigat itong sikreto na ito para sa'yo. Pero salamat at sinabi mo sa akin. Alam ko na hindi madali para sa'yo itago ito. Lumuwag ang pakiramdam ni Jeremy sa naging tugon ng kanyang lolo, ngunit may isa pa siyang mahalagang bagay na dapat ipagtapat. Lolo, may isa pa po akong sasabihin. Nagdesisyon po akong mag-resign na sa supermarket. Mas kailangan ninyo ngayon ang tulong ko dito sa pagtitinda ng gulay. Nagulat si Lolo Anton sa bagong revelasyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Alam ko na matagal mo na itong pinag-isipan, Jeremy. Kung sa tingin mo ito ang makakabuti, suportado kita. Mahalaga na magkasama tayo sa negosyong ito, lalo na't may mahiwagang sako tayong kasama. Niyakap ni Jeremy ang kanyang lolo, ang damdamin ng pasasalamat at kaluwagan ay naramdaman na niya. Sa wakas, wala na siyang itinatago, at ang kanyang lolo ay nasa tabi niya, suportado ang kanyang mga desisyon. Sa araw na iyon, magkasama silang nagtungo sa palengke, hindi lamang bilang maglolo kundi bilang magkatuwang sa isang negosyong may bagong pag-asa at direksyon. Salamat sa mahiwagang sako at sa pagiging bukas at tapat nila sa isa't isa. Ang kanilang relasyon, pinatibay ng pagtitiwala at suporta, ay nagbigay sa kanila ng bagong sigla para harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang landas. Sa lilim ng isang matandang puno ng bayabas sa likuran ng kanilang tahanan, magkaharap na nakaupo sina Jeremy at Lolo Anton sa isang lumang bangkong kahoy. Hawak ni Jeremy ang mahiwagang sako, habang si Lolo Anton ay nagpapaypay gamit ang isang lumang dyaryo. Kasabay ng mahinang ihip ng hangin, nag-uusap sila tungkol sa hinaharap ng kanilang munting negosyo. Jeremy, ngayon na may dagdag tayong tulong mula sa sako, marahil oras na para palawakin natin ang ating mga produkto. Hindi lang gulay, kundi pati na rin mga prutas, mungkahi ni Lolo Anton, tumitingin sa mga puno ng bayabas na namumunga na sa kanilang bakuran. Tumango si Jeremy, sinisipat ang sako na tila may malalim na iniisip. Tama po kayo, Lolo.
Maraming prutas dito sa atin na hindi nabibigyan ng pansin dahil sa kalidad nila pagdating sa palengke. Gamit ang sako, baka maaari nating mapabuti ang mga ito at maging mas kaakit-akit sa mga mamimili. Maganda yan, apo. Bukod sa pagpapabuti ng kalidad, isipin din natin kung paano natin mapapataas ang halaga nila. Marahil ay magdagdag tayo ng mga bundle o package na may kombinasyon ng gulay at prutas. Suhestyon ni Lolo Anton, umaasang magdudulot ito ng bago at mas malaking kita. Naglista si Jeremy ng mga prutas na madalas nilang makita sa palengke na maaaring hindi gaanong benta dahil sa itsura. Mga papaya, mangga, at saging. Lolo, madalas kong mapansin na ang mga ito ay hindi masyadong binibili kapag hindi perpekto ang itsura. Oo, at huwag nating kalimutan ang ating bayabas dito. Natural itong lumaki at kung mapapabuti pa natin, tiyak na magugustuhan ng ating mga suki, dagdag pa ni Lolo Anton, nakangiti habang tinitingnan ng punong kahoy. Habang lumalalim ang kanilang usapan, nagkasundo sila sa pagpaplano kung paano nila ipapatupad ang mga bagong ideya. Dapat ay manatili tayong maingat, Lolo. Mahalaga na walang ibang makaalam sa kapangyarihan ng sako para maiwasan ang mga hindi inaasahang problema, paalala ni Jeremy. Sumang-ayon si Lolo Anton. Tama ka, Jeremy. At lagi nating tatandaan na ang layunin natin ay hindi lang kumita, kundi pati na rin ang magbigay ng masustansyang pagkain sa ating komunidad. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, pareho silang nakaramdam ng bagong pag-asa at determinasyon para sa mga darating na araw. Handa na silang harapin ang mga hamon at oportunidad dala ng kanilang mga bagong plano. Sa sumunod na araw ng pagtitinda sa palengke, kapansin-pansin ang pagdami ng mga mamimili sa pwesto ni na Jeremy at Lolo Anton. Bawat taong lumalapit ay namamangha sa sariwa at kaakit-akit na hitsura ng mga gulay at prutas na nakadisplay. Isang ginang nasuki nila ang lumapit, nakangiti habang pinipili ang mga talong at kamatis. Nako, Jeremy, ang gaganda naman ng gulay at prutas nyo ngayon. Parang lalong sumasarap ang tingin ko sa pagluluto, sambit niya, habang maingat na inilalagay ang mga gulay sa kanyang basket. Talaga pong pinagbuti namin ang pag-aalaga at pagpili ng mga ito, Aling Maria. Gusto po namin na masiyahan kayo at makasiguro sa kalidad, tugon ni Jeremy, ang ngiti ay umaabot sa kanyang mga mata. Ah, hindi lang kalidad ang maganda, pati presyo ay makatarungan. Nakakatuwa naman na mayroon kayong ganitong klase ng tindahan dito, wika ng isa pang mamimili, isang batang nanay na may kargang bata. Si Lolo Anton, na abala sa pag-aayos ng mga saging at mangga, ay tumingin sa kanyang apo na may halong pagmamalaki. Nakikita mo, Jeremy, ang mga ngiti ng ating mga suki ang pinakamagandang bunga ng ating pagsisikap. Nakakataba ng puso, bulong niya kay Jeremy. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtitinda, isang grupo ng mga kabataan ang lumapit, namangha sa mga kulay ng mga prutas na tila bagong pitas. Wow, tignan nyo to, ang gaganda ng mga prutas. Parang wala akong makitang ganito kaganda sa ibang pwesto, komento ng isang kabataang lalaki, habang kumukuha ng mga bayabas. Oo nga, at ang bango pa. Sigurado akong masarap to, dagdag naman ng kanyang kaibigan, na bumili ng ilang mangga. Sa maghapon, maraming positibong komento ang natanggap nila. Bawat papuri ay nagdagdag ng sigla sa kanilang pagtatrabaho, at nagpaigting ng kanilang pananampalataya sa kapangyarihan ng sako, hindi lamang sa pagpapabuti ng kanilang mga paninda kundi pati na rin sa pag-aangat ng kanilang serbisyo sa komunidad. Sa pagtatapos ng araw, habang binibilang ni Jeremy at Lolo Anton ang kanilang kinita, kapwa sila nakaramdam ng labis na kasiyahan at pasasalamat. Lolo, parang panaginip po itong nangyayari sa atin. Di ko inakalang magiging ganito kalaki ang epekto ng sako, sabi ni Jeremy, ang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Totoo yan, apo, pero tandaan natin, hindi lang sa sako ang pasasalamat kundi pati na rin sa iyong matalino at masipag na paggamit nito, malumanay na tugon ni Lolo Anton, habang patuloy nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, tanda ng pagtatapos ng isang matagumpay na araw. Isang taon ang lumipas mula nang matuklasan ni Jeremy ang kapangyarihan ng mahiwagang sako. Sa loob ng panahong iyon, ang kanilang munting negosyo ay lumago ng husto. Salamat sa kanilang pagsisikap at sa tulong ng sako, nakakuha sila ng mas malaking espasyo sa loob mismo ng palengke, para hindi na nila kailangang maglatag sa daan. Isang maaliwalas na umaga, habang naghahanda para sa araw ng pagtitinda,
Hindi maitago ni Jeremy at Lolo Anton ang kanilang excitement at pasasalamat sa bagong kabanatang ito ng kanilang buhay. Tingnan mo Jeremy, parang kailan lang na nangarap tayo tungkol dito. Ngayon, may sarili na tayong pwesto dito sa loob ng palengke, sabi ni Lolo Anton, habang maingat niyang inaayos ang mga sariwang gulay at prutas sa bagong istante. Opo Lolo, hindi ko po akalain na mangyayari ito. Parang isang malaking panaginip, tugon ni Jeremy, habang inilalabas ang mga kahon ng mga prutas mula sa likod ng tindahan. Dahil din po ito sa tulong ng sako, at syempre, sa inyong gabay. Habang abala sila sa pag-aayos, lumapit ang kanilang unang customer ng araw, isang babae na regular nilang suki. Oy, Jeremy, ang laki na ng inyong pwesto. Congrats! Talaga namang umaasenso na bati niya, habang tinitingnan ang mga bagong display. Salamat po Aling Jeka. Ginagawa po namin ang lahat para lalo pa pong mapaganda ang aming serbisyo, masayang sagot ni Jeremy. Habang nagpapatuloy ang araw, dumami ang mga lumapit na suki, bawat isa ay nagpapahayag ng kanilang kasiyahan sa pagbabago. Ang mga papuri at positibong komento ay lalong nagpatibay sa loob ni na Jeremy at Lolo Anton. Sa kanilang merienda, habang nakaupo sila sa likod ng tindahan, pinag-usapan nila ang mga susunod na hakbang. Alam mo Lolo, ngayon na mas malaki na ang ating espasyo, baka pwede tayong magdagdag ng iba pang produkto. Baka pwede tayong magbenta ng mga homemade goods gaya ng atsara o bagoong, yung gawa natin, suhestyon ni Jeremy, umaasa na lalo pang mapaunlad ang negosyo. Tama ka Apo, magandang ideya yan, sagot ni Lolo Anton. Sa pagtatapos ng isa na namang matagumpay na araw sa palengke, umupo si Jeremy at Lolo Anton sa kanilang munting balcony, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanilang negosyo ay hindi lamang umunlad, ito ay naging isang pinagkukunan ng kaligayahan at seguridad para sa kanila. Habang nagsasalo sa isang tasa ng mainit na kape, binuksan ni Jeremy ang isang mahalagang usapin. Lolo, matagal ko nang gusto itong pag-usapan, pero naisip ko, baka oras na para ipaayos natin ang ating bahay. Matanda na rin kayo at nararapat lang na magkaroon kayo ng mas komportableng tahanan. Napatingin si Lolo Anton sa kanyang apo, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pag-aalala at pagmamahal. Jeremy, Apo, mahalaga sa akin ang ating tahanan, pero mas mahalaga sa akin ang iyong kinabukasan. Sigurado ka bang gusto mong gamitin ang ating ipon para dito? Ngumiti si Jeremy, puno ng determinasyon at pagmamalasakit. Opo Lolo, dahil sa inyong pagtuturo at paggabay, natutunan ko kung paano palaguin ang ating negosyo. Ngayon, sobra-sobra na ang ating kita. Panahon na para ibalik ko sa inyo ang lahat ng sakripisyong ginawa ninyo para sa akin. Tumango si Lolo Anton, ang kanyang mga mata ay namumula sa pagpipigil ng luha. Salamat Apo, alam mo, hindi ko kailanman inasam ang anumang gantimpala sa aking pagtatrabaho, ngunit ang makita kang matagumpay at masaya, iyon ang tunay kong gantimpala. Napabuntong hininga si Jeremy, at nagpatuloy. At isa pa, Lolo, iniisip ko rin na baka oras na para hindi na kayo magtrabaho. Ako na lang ang magtitinda sa palengke. Kukuha na lang ako ng isang kasama para tulungan ako. Napaisip si Lolo Anton, hindi agad sumagot. Jeremy, mahirap para sa akin na huminto sa pagtatrabaho. Alam mo, ang pagtitinda ang nagbibigay sa akin ng lakas at sigla araw-araw. Alam ko po Lolo, pero gusto ko lang na magkaroon kayo ng pagkakataong magpahinga. At pwede pa rin naman kayong bumisita sa palengke tuwing gusto ninyo, paliwanag ni Jeremy, umaasang maintindihan ng kanyang lolo ang kanyang punto. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumango si Lolo Anton. Sige Apo, susubukan ko. Siguro nga ay oras na para ako naman ang magpahinga. Salamat sa iyong malasakit. Habang dumidilim ang kanilang paligid, kapwa nila naramdaman ang bagong yugto ng kanilang buhay na unti-unting nagbubukas. Isang yugto na puno ng pag-asa, bagong simula, at ang patuloy na pag-unlad hindi lamang ng kanilang negosyo kundi pati na rin sa kanilang dalawa. Magiging maganda po ang lahat Lolo. Ito ang simula ng ating bagong kabanata, wika ni Jeremy, habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kanyang lolo. Kapwa handa na harapin ang kinabukasan na puno ng pagmamahal at suporta sa isa't isa. Matapos ang matagumpay na pagpapaayos ng kanilang tahanan, nagdesisyon sina Jeremy at Lolo Anton na gamitin ang kanilang mga biyaya upang makatulong sa iba.
Habang nakaupo sa bagong sala na may sariwang pintura at mas komportableng kasangkapan, binuksan ni Jeremy ang isang mahalagang usapan. Lolo, napakaganda na ng ating tahanan, at sa tulong ng ating negosyo, lumaki rin ang ating ipon. Siguro oras na para ibalik natin ang mga biyayang ito sa ating kapwa, mungkahi ni Jeremy. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at kabaitan. Nakangiti si Lolo Anton, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagmamalaki. Tama ka, Apo. Ilang taon na rin tayong pinagpala sa ating negosyo. Marapat lang na tayo'y magbahagi ng ating mga pagpapala, kaya't nagplano sila na magbigay ng mga gulay at prutas sa bawat tahanan sa kanilang barangay. Hindi lamang bilang isang paraan ng pasasalamat, kundi bilang isang hakbang upang higit na magkaroon ng mas magandang ugnayan sa kanilang mga kapitbahay. Isang maaliwalas na Sabado ng umaga, maaga pa lang ay nagumpisa ng mamigay ng gulay at prutas sina Jeremy at Lolo Anton. Dala ang mga basket, nagbahay-bahay, kumakatok at iniabot ang kanilang handog. Sa bawat tahanan, tinatanggap ng mga kapitbahay ang kanilang mga regalo ng may ngiti at pasasalamat. Sa isang bahay, isang matandang babae ang halos maluha sa tuwa. Jeremy, Anton, maraming salamat sa inyong kabutihan. Napakalaking tulong nito sa amin, lalo na't mahirap ang buhay ngayon, sabi niya, mahigpit ang kapit sa basket ng gulay. Tuwang-tuwa kami na makatulong, Aling Mercy, sagot ni Jeremy, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan sa bawat pasasalamat na kanilang natanggap. Habang naglalakad pabalik sa kanilang tahanan pagkatapos ng kanilang pag-iikot, naramdaman ni Lolo Anton ang isang malalim na kasiyahan. Alam mo, Jeremy, sa lahat ng tagumpay na ating nakamit, ito ang pinakamahalaga at pinakamasarap na parte, ang makatulong sa ating kapwa. Sumang-ayon si Jeremy, tumingala sa langit na puno ng pag-asa. Opo, Lolo, napakasaya ng pakiramdam ng nakakabahagi tayo ng biyaya. Ito ay paalala na ang ating tagumpay ay hindi lamang para sa atin, kundi isang bagay na makikinabang ang buong komunidad. Nang makarating sila sa bahay, kapwa nila nadama ang isang bagong sigla ng layunin. Ang simpleng gawain ng pagbabahagi ay hindi lamang nagdala ng kaligayahan sa kanilang mga kapitbahay, kundi nagbigay din ng bagong kahulugan sa kanilang mga pagsisikap at tagumpay. Makalipas ang ilang taon, ang negosyo ni Jeremy at Lolo Anton ay mas lumago pa. Ang kanilang pwesto sa palengke ay hindi lamang lumaki, kundi nagkaroon pa ng isa pang sangay sa kalapit na bayan. Si Jeremy ay naging kilala at respetadong negosyante sa kanilang lugar, ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, ang kanyang puso ay nanatiling mapagkumbaba at mapagbigay. Isang hapon, pag-uwi ni Jeremy mula sa kanilang bagong sangay, nadatnan niya ang kanyang lolo na nakahiga sa kama, nanghihina at masama ang pakiramdam. Lolo, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit po kayo nakahiga? Tanong ni Jeremy, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Jeremy, sumasakit ang dibdib ko, mahina ngunit malinaw na sagot ni Lolo Anton, ang kanyang mukha ay maputla. Agad-agad dinala ni Jeremy ang kanyang lolo sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng emergency room, hindi mapakali si Jeremy. Ang bawat minuto ay tila oras sa kanya, at ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang doktor, may seryosong ekspresyon sa mukha. Jeremy, ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit hindi na namin siya nailigtas. Nagkaroon siya ng matinding atake sa puso, malungkot na sabi ng doktor. Hindi mapigilan ni Jeremy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pasensya na, Jeremy, malumanay na dagdag ng doktor, bago umalis. Pumasok si Jeremy sa kwarto ng kanyang lolo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita niyang tahimik at nakahimlay na si Lolo Anton sa kama, ang mga makina ay patay na. Lolo, nandito po ako. Hindi ko kayo iiwan, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa mga sandaling iyon, ang pagdadalamhati ni Jeremy ay umabot sa sukdulan. Hindi na niya nakuhang makapagpaalam sa kanyang lolo, at ang sakit ng pagkawala ay tila tumutusok sa kanyang puso. Niyakap niya ang kanyang lolo, pilit na hinahanap ang lakas sa mga alaala ng kanilang pinagsamahan. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagpapahinga si Jeremy sa kanilang bakuran, lumitaw si Buhawi, ang duwende na nagbigay sa kanya ng mahiwagang sako. Jeremy, nalaman ko ang nangyari. Lubos akong nalulungkot para sa iyo, sabi ni Buhawi, ang kanyang mga mata ay puno ng simpatsya. Buhawi, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Siya na lang ang natitira kong pamilya,
Sagot ni Jeremy, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Jeremy, magpalakas ka. Napatunayan mo na iyan sa lahat ng iyong pinagdaanan. Ang pagmamahal at mga aral ng iyong lolo ay mananatili sa iyo. Gamitin mo ang mga ito upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap, payo ni Buhawi, nakangiti ng bahagya upang magbigay ng kaunting ginhawa. Tumango si Jeremy, pilit na pinipigilan ang mga luha. Salamat Buhawi, kailangan ko talaga ng kaibigan ngayon. Nandito ako para sa iyo Jeremy. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ang iyong lolo ay mananatiling nandyan sa iyong puso at sa bawat mabuting gawa na iyong gagawin, dagdag ni Buhawi, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa gabing iyon, habang nag-iisa si Jeremy sa kanilang tahanan, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Alam niyang mahirap ang mga susunod na araw, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng ito. Bitbit ang mga alaala at aral mula sa kanyang lolo, alam niyang magiging gabay ito sa kanyang patuloy na paglalakbay, kasama ang kanyang mahiwagang sako. Sa paglipas ng mga taon, si Jeremy ay naging isang matagumpay na negosyante, pinapalago pa lalo ang kanyang negosyo at nagbukas ng marami pang sangay sa iba't ibang bayan. Hindi lamang sa aspeto ng karera siya nagtagumpay, nagkaroon din siya ng isang mapagmahal na asawa, si Jenny, at isang anak na lalaki, si Ben. Isang hapon, habang sila ay nasa beach para sa isang bakasyon, nagpasya si Jeremy na ibahagi sa kanyang asawa at anak ang mahahalagang aral na kanyang natutunan mula sa kanyang yumaong lolo, na nag-alaga sa kanya at naging inspirasyon sa maraming aspeto ng kanyang buhay. Habang sila'y nakaupo sa buhanginan, pinagmamasdan ng paglubog ng araw, sinimulan ni Jeremy ang kanyang kwento. Alam mo Ben, noong bata pa ako, ang lolo Anton ko ang nagturo sa akin ng maraming bagay na hanggang ngayon ay ginagamit ko pa rin sa araw-araw. Si Jenny, na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Jeremy, ngumiti at tumingin kay Ben, na abala sa paggawa ng kastilyong buhangin. Tulad ng ano mahal, tanong niya, hinihikayat si Jeremy na magpatuloy. Isa sa mga pinakamahalagang aral na natutunan ko mula kay lolo ay ang kahalagahan ng kabutihan at pagiging mapagbigay, sagot ni Jeremy. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa alaala. Sinabi niya sa akin na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo ito ibinabahagi sa iba. Napaisip si Ben at tumigil sa paglalaro. Ibinahagi mo rin ba ang mga natutunan mo, Papa? Oo anak, sagot ni Jeremy na nakangiti. Nang lumaki ang aming negosyo, siniguro namin na makakatulong kami sa mga nangangailangan. Nakakabilib naman yun Papa, sabi ni Ben, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Si Jenny, na laging sumusuporta sa mga desisyon ni Jeremy, idinagdag, at hindi lang yon. Ang papa mo Ben, ay hindi lamang nagtuturo ng mga aral sa negosyo, kundi pati na rin sa pagiging mabuting tao. Lahat ng ginagawa niya, mayroong kabutihan sa puso. Habang lumulubog ang araw, patuloy ang kanilang pag-uusap. Alam mo, mahalaga rin na matutunan mo ito Ben. Hindi lang para sa sarili nating tagumpay, kundi para makatulong tayo sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya, paliwanag ni Jeremy. Hinahaplos ang buhok ni Ben. Napangiti si Jenny at yamakap kay Jeremy. At dahil sa mga aral na ito, mas lalo kitang minamahal, Jeremy. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, napuno ng pagmamahal at pag-unawa ang kanilang puso. Habang ang araw ay tuluyan ng lumubog at dumilim na sa dalampasigan, ramdam nila ang init ng kanilang pagmamahalan at ang malalim na koneksyon na bunga ng mga aral na ibinahagi mula sa isang henerasyon patungo sa susunod.